Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang mag-asawa matapos maaksidente ang sinasakyan nilang kolong-kolong sa Santo Domingo, Nueva Ecija. Chris, paano sila nadisgrasya? Rafi, nabangga sila ng isa pang kolong-kolong na minamaneho ng isa umanong lasing na driver. Sa investigasyon ng pulisya, binabaybay ng kolong-kolong na lulan ang mga biktima at kanilang 7 taong gulang na anak ang Maharlika Highway sa barangay Malayantok. Kasunod nila ang nakabanggang kolong-kolong na nagtangka umanong mag-overtake sa kanang bahagi ng kalsada. Unang nahagip ng kolong-kolong ang isang big bike bago bumangga sa sasakyan ng mga biktima. Sa lakas ng pagbangga, napunta sa kabilang linya ang sasakyan ng mga biktima at nasalpok ng kasalubong na closed van. Dead on the spot ang babae habang sa ospital na binawian ng buhay ang kanyang mister. Nakaligtas naman ang kanyang anak na nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan. Humingi ng tawad ang 43 anyos na driver sa kaanak ng mga biktima. Sinampahan na ng reklamo ang nakabanggang driver na nasa kustodiya pa rin ng pulisya. Dito naman sa Pangasinan, patay ang isang babae matapos mabangga ng truck sa barangay Tulyao sa Santa Barbara. Ayon sa investigasyon ng pulisya, galing sa Kalasyaw ang biktima na magja-jogging sana. Posible raw na hindi napansin ng truck ang tumatawid doon ng biktima. Wala po sa pedestrian lane ng biktima. Dead on arrival ang babae sa ospital na nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagkaroon na raw ng kasunduan ng kaanak ng biktima at driver ng truck. Wala silang pahayag. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita ng GMA Regional TV mula sa Visayas at Mindanao. Nasawi sa pananakal ang isang babaeng masahista sa Rojas, Capiz. Sara, sino yung suspect sa krimen? Rafi, dati niyang live-in partner ang lalaking umamin sa pagpatay sa 18 anyos na masahista. Natagpuan ang katawan ng biktima sa banyo ng isang tuluyan. Dinala siya sa ospital pero nasawi habang nire-revive. Makalipas ang ilang oras, naaresto ang suspect sa Rojas City Airport. Kwento niya gumamit siya ng dummy account at kinontak ang biktima para kunwaring magpapamasahe. At doon niya ginawa ang pananakal. Nagawa niya raw iyon dahil hindi niya tanggap ang hiwalayan nila ng biktima. Naka-hospital arrest ngayon ang suspect na uminom ng lason matapos ang krimen. Desidido ang pamilya ng biktima na sampahan siya ng reklamo. Nagsampa ng mga reklamong kriminal ang Department of Environment and Natural Resources laban sa developer ng high-end residential project na The Rise at Monteraza sa Cebu City. Ang nasabing proyekto ang isa sa mga sinisisi ng mga residente sa matinding pagbaha nang manalasa ang bagyong Tino nitong Nobyembre. Sabi ng DNR, nilabag ng developer ang revised forestry code. Sa inspeksyon ng DNR matapos ang bagyo, 11 puno na lang daw ang naiwan mula sa mahigit 700 puno noong 2022. Nilabag din daw ng developer ang 10 mula sa 33 environmental compliance certificates nito. Sinisikap ang kuna ng pahayag ang Mont Property Group, developer ng Monterazas project. Dati na nilang pinabulaanan ang sinabi ng DNR na nagputol sila ng mahigit 700 puno.